Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat kwentuhan, upang maghatid ng isang salaysay na tiyak na aantig sa inyong mga puso. Gaano nga ba kamahal ang presyo ng tagumpay? At sa pag-akyat natin sa tuktok, sino ang mga taong hindi natin sinasadyang maiwan sa ibaba? O mas masakit, nakakalimutan na. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag, isang taong tila nasa kanya na ang lahat. Ngunit may isang bagay siyang nawala na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Mula sa bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Alcaraz Tower, tanaw ni Sinag Alcaraz ang buong lungsod ng Hiraya. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay tila mga langgam na gumagapang at ang mga gusali ay parang mga laruang binuo para sa kanyang kasiyahan. Ngumiti siya. Ito ang kanyang kaharian. Bawat sulok ng syudad na yon ay paalala ng kanyang tagumpay, ng mga gabing walang tulog at mga desisyong nagbunga ng imperyong kanyang itinayo mula sa wala. Inayos niya ang kanyang mamahaling Italian suit. Ang kislap ng kanyang relo ay sumasabay sa mga ilaw ng syudad na unti-unti nang nagsisindi pagsapit ng dapit hapon. Ngayong gabi, ang engagement party nila ni Amihan Ilustre. Hindi lang ito isang simpleng selebrasyon. Ito ang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pangalan, ang Alcaraz at ang Ilustre. Ito ang huling piyesa para makumpleto ang kanyang pangarap. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Matapos ang ilang ring, isang mahinang boses ang sumagot. "Hello? Itay," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay formal at halos walang emosyon. "Nakahanda na po ba kayo? Darating ang sundo ninyo sa loob ng 1 oras." Oo, anak. Salamat," sagot ni Lino Dalisay. May kaunting pag-aalinlangan sa tinig nito. "Anak, sigurado ka bang kailangan ko pang pumunta dyan? Baka hindi ako bagay sa mga ganoong handaan." Napabuntong hininga si Sinag, isang bahid ng iritasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. "Itay, napag-usapan na natin to. Kailangan nandoon kayo. Engagement party ko to." May diin ang kanyang huling mga salita na tila isang utos. "Basta mag-ayos po kayo. Isuot nyo yung pinadala kong barong." "Sige anak, sige." Iyon lang, ibinabana ni Sinag ang tawag. Hindi niya tinanong kung kumusta na ang ama, kung ano ang kinain nito, o kung iniinom ba nito ang kanyang mga gamot. Ang mahalaga lang ay sumipot ito. Para sa mga litrato, para sa imahe. Makalipas ang 2 oras, ang Casa Ilustre ay nagliliwanag sa karangyaan. Ang mga nagkikislapang chandelier ay tila mga bituin sa loob ng mansyon. Ang mga bisita, na pawang mga bigating pangalan sa lipunan at negosyo, ay may hawak na mga kopita ng champagne, nagtatawanan at nagpapalitan ng mga papuri. Nasa tabi ni Sinag si Amihan, napakaganda sa kanyang puting gown, isang perpektong reyna para sa kanyang perpektong hari. Ngumingiti si Sinag, nakikipagkamay, tumatango. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang isip ay nag-aalala. Hinahanap ng kanyang mga mata ang kanyang ama. At pagkatapos ay nakita niya ito. Nakatayo si Lino malapit sa isang sulok, tila nahihiya-hiyang makisalamuha. Ang suot nitong barong, kahit bago, ay tila maluwag sa payat nitong katawan. Sa kamay nito, sa halip na kupitan ng alak, ay isang baso ng tubig. Nag-iwas ng tingin si Sinag, kunwari hindi ito nakita. Bigla, isang malakas na kalabog ang pumunit sa marahang tugtugin at tawanan ng mga tao. Natigilan ang lahat. Sa gitna ng bulwagan, nakatumba ang isang timba ng panlinis na sahig, at ang maruming tubig nito ay kumakalat na sa makintab na marmol. At sa tabi nito, nanginginig na nakatayo si Lino Dalisay. Ang kanyang pantalon ay basa na.
Aksidente niyang nasagi ang timba na panandali ang iniwan doon ng isang katulong. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Lino. Ang mukha ng matanda ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan. Si Amihan ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng lason. "Naku, ayos lang po, Manong," sabi niya sa isang boses na dinig ng lahat. "Mga aksidente po talagang nangyayari." Tumingin siya sa paligid na para bang naghahanap ng katulong ngunit wala. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Lino, may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. "Alam niyo po, para hindi na po tayo makaabala pa sa iba, bakit hindi na lang po kayo ang magpunas? May basahan po dyan sa tabi ng timba." Natigilan si Lino. Ang mga salita ni Amihan ay parang mga sampal na hindi niya nakikita. "Sige na po," patuloy ni Amihan. Ang kanyang boses ay mas malambing pa, na lalong nagpadiin sa kanyang kalupitan. Para matapos na po agad, nakakahiya po sa mga bisita. Walang nagawa si Lino. Sa ilalim ng tingin ng daan-daang tao, sa gitna ng karangyaan na hindi niya kailanman naging bahagi, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa malamig at basang sahig. Kinuha niya ang basahan. Habang pinupunasan niya ang sahig, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, humahalo sa maruming tubig. Sa gitna ng kanyang paghikbi, isang tinig na basag at puno ng sakit ang kanyang ibinulong, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. "Patawad. Ako ang ama ng magiging asawa mo." Ang mga salitang yon ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ng katahimikan. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Nakatayo roon si Sinag Alcaraz. Katatapos niya lang kausapin ang isang mahalagang kliyente sa labi. Ngayon, ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagmamalaki, ay isa ng blangkong maskara ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa isang imaheng hindi niya kailanman malilimutan. Ang kanyang ama, nakaluhod sa sahig, umiiyak, na parang isang basahan na tinatapak-tapakan sa sariling engagement party ng kanyang anak. Ang oras ay tila huminto. Ang bawat pagtibok ng puso ni Sinag ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sinasapawan ang mga bulungan na nagsisimula ng umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa figura ng kanyang ama, nakaluhod, nanginginig, basang-basa sa kahihiyan. Para kay Sinag, ang makintab na sahig ng Casa Ilustre ay naging isang malawak na dagat, at ang kanyang ama ay dahan-dahang nalulunod dito. Isang hakbang, 2, 3. Ang kanyang paglakad ay maraan, ngunit may bigat, at sa bawat tapak ng kanyang sapatos na balat, tila nayayanig ang sahig na marmol. Hindi niya pinansin si Amihan. Hindi niya pinansin ang daan-daang pares ng matang nakatingin sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay si Lino. Lumuhod din siya. Ipinantay ang kanyang mukha sa ama. Hinawakan niya ang magaspang at nanginginig na kamay nito. "Itay," bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay basag. Isang halo ng galit at sakit na hindi niya matukoy. "Tumayo po kayo." Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang ama. Inalalayan niya ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nang makatayo na sila, hinarap ni Sinag si Amihan. Ang init ng pagmamahal na kanina'y nasa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. "Sinag, darling," simula ni Amihan. Pilit na pinatatag ang boses. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "It was just a small accident. Nagkakatuwaan lang kami." "Nagkakatuwaan?" Ulit ni Sinag. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. "Isang aksidente, Amihan. Ang pagpapaluhod mo sa sarili kong ama, sa harap ng lahat ng bisita ko. Ganyan ba ang katuwaan para sa'yo? Hindi mo naintindihan?" "Hindi!" putol ni Sinag.
Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit sapat ang diin nito para manahimik ang lahat. Ako ang hindi mo naintindihan. Akala ko kilala kita. Tumingin siya sa mga mata ni Amihan at sa isang iglap, lahat ng pangarap nila ay gumuho. Tapos na tayo, Amihan. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Ang mukha ni Amihan ay dumaan sa pagkalito, pagkatapos ay pagmamakaawa, at sa huli, isang madilim na anyo ng galit. Ngunit hindi na yun nakita ni Sinag. Nakatalikod na siya. Inakay niya ang kanyang ama, palayo sa gitna ng bulwagan. Bawat hakbang nila ay isang pahayag. Ang pag-alis nila ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Dinaanan nila ang mga taong tila mga estatwa, mga mukhang nagtataka at nanghuhusga. Ngunit para kay Sinag, sila ay mga anino lamang. Ang tanging totoo sa sandaling iyon ay ang bigat ng braso ng kanyang ama na nakaakbay sa kanya. Walang nagsalita sa kanila habang nasa loob ng sasakyan. Ang marangyang interior ng kotse ni Sinag ay tila naging isang kulungan ng katahimikan. Sa labas, ang mga makukulay na ilaw ng lungsod ng Hiraya ay mabilis na dumaraan. Ngunit sa loob, ang tanging naroroon ay ang dilim at ang bigat ng mga bagay na hindi masabi. Iniwan nila ang mansyon ng mga ilustre at tinahak ang daan patungo sa isang bahagi ng syudad na matagal nang hindi binibisita ni Sinag. Ang malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga lumang apartment na kupas na ang pintura. Dito, Hiso. Dito nakatira ang kanyang ama. Huminto sila sa harap ng isang gusaling may 3 palapag. Amoy luma ang pasilyo. May mga bitak ang pader. Bawat hakbang ni Sinag paakyat ng hagdan ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya alam ito? Bakit hindi niya kailanman inalam? Pagbukas ni Lino ng pinto, isang maliit at siksikang espasyo ang bumungad kay Sinag. Ang sala at kusina ay magkadugtong. Ang mga gamit ay luma na, ngunit malinis. May isang maliit na bentilador sa sulok at isang lumang TV sa ibabaw ng isang kahoy na mesa. Sa pader, may isang nakakwadrong litrato. Siya, noong high school, nakangiti habang hawak ang isang medalya, katabi ang isang mas bata at mas malusog na Lino. Naupo si Lino sa isang upuang gawa sa rattan. Yumuko ito, at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Humihikbi ito nang walang tunog. Lumapit si Sinag. Tumayo siya sa harap ng kanyang ama, hindi alam ang sasabihin. Ang CEO na sanay mag-utos at magdesisyon ay nawalan ng salita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga kamay ng kanyang ama. Ang mga kamay na dating nag-aalaga sa kanya. Ang mga kamay na nagtrabaho para mapag-aral siya, ngayon ay magaspang, may kalyo, at bakas ang hirap ng buhay. Isang bagay ang bumigay sa loob ni Sinag. Ang pader ng pagmamataas na matagal niyang itinayo ay gumuho. Lumuhod siya, katulad ng ginawa ng kanyang ama kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagsisisi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lino. Patawad, Itay, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng emosyon. Patawad po kung ngayon ko lang nakita. Patawad. Itinaas ni Lino ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Sa gitna ng katahimikang yon, isang matinis na tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Ang telepono ni Sinag, kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang text message mula kay Amihan. Binuksan niya ito. Iilan lamang ang salita, ngunit bawat letra ay tila patalim. You will regret this. Sisirain kita. Ang liwanag mula sa bintana ng Casa Ilustre ay tila nanunuya. Para kay Amihan Ilustre,
Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay paalala ng nagdaang gabi. Isang gabi na dapat sana'y tagumpay niya. Ngunit naging simula ng kanyang pinakamalaking bangungot. Basag ang salamin sa kanyang harapan. Pinong piraso ng kristal na sumasalamin sa wasak niyang galit. Paano niya nagawa sa akin to? Sigaw niya sa katahimikan ng kanyang silid. Sa harap ng lahat, pinalitan niya ako para sa isang matandang pulubi. Pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo Ilustre, isang lalaking ang mukha ay minsan nang naging simbolo ng kapangyarihan ngunit ngayoy bakas na ang pag-aalala. Dala niya ang isang tasa ng tsa na maingat niyang inilapag sa isang mesang hindi pa nababasag. Amihan, kumalma ka. Sabi niya sa mahinang boses. Ang pagwawala ay hindi makakatulong sa atin. Kumalma? Papa, hindi mo ba naiintindihan? Humarap si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Wala na ang kasal. Wala na ang merger. Lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng plano natin para sagipin ang kumpanya, gumuho na. Umupo si Don Ricardo. Ang bigat ng mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Alam ko anak, alam na alam ko. Pero hindi pa ito ang katapusan. Hindi natin hahayaang si Sinag Alcaraz ang magbigay ng huling salita. May kinuha si Don Ricardo mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na itim na notebook. Ito ang notebook ni Amihan kung saan niya itinatala ang mga kompidensyal na impormasyon tungkol sa negosyo ni Sinag noong sila'y magkasama pa. Mga detalye tungkol sa mga kliyente, mga paparating na proyekto, mga kahinaan ng kumpanya. Gagamitin natin ito, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kalkulasyon. Ang bawat sikreto na ibinahagi niya sa iyo ay magiging sandata natin laban sa kanya. Sisimulan natin sa pinakamalaki nilang kliyente, ang Q-Tech Industries. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Ang kanyang desperasyon ay unti-unting nagiging lason. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam na alam niya kung sino ang tatawagan. Si Mr. Tan, ang pinakamalaking karibal ni Sinag sa industriya. Samantala, sa maliit na apartment ni Lino, sinubukan ni Sinag na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ano pa nga ba ang normal? Bumili siya ng masarap na almusal mula sa isang kalapit na restaurant, mga pagkaing matagal nang hindi natitikman ng kanyang ama. Inayos niya ang mga ito sa maliit na mesa. Itay, kain na po tayo, sabi ni Sinag. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Umupo si Lino, ngunit tila nag-aalangan siyang hawakan ng pagkain. Anak, hindi mo na kailangang gawin to. Magastos. Huwag niyo na pong isipin yon, sagot ni Sinag. Kumain sila sa katahimikan. Bawat subo ay tila may kasamang bigat. Sinubukan ni Sinag na magsimula ng usapan. Kamusta po yung huling check-up nyo? Iniinom niyo po ba yung mga gamot sa puso? Oo, anak. Ayos lang ako. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin na dito na kayo nakatira? Akala ko nandoon pa rin kayo sa luma nating bahay sa probinsya. Yumuko si Lino. Matagal na ring naibenta yon, anak. Ayoko lang makadagdag sa mga iniisip mo. Masyado kang abala. Ang mga salitang masyado kang abala ay tumusok sa puso ni Sinag. Tama ang kanyang ama. Sa sobrang abala niya sa pagpapayaman, hindi niya namalayang ang sarili niyang ama ay naghihirap na. Nais niyang magtanong pa. Nais niyang alamin ang lahat ng nangyari sa mga taong lumipas, ngunit tila may isang pader na nakaharang sa pagitan nila. Isang pader na binuo ng mga taon ng kapabayaan at distansya. Biglang nagring ang telepono ni Sinag. Isang pangalan ang lumabas sa screen. Elena, personal assistant. Yes, Elena, sagot niya. Sir, sabi ng kanyang sekretarya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Sir, may problema po tayo. Q-Tech Industries just pulled out of the A-Tower project.
They're backing out, sir. Effective immediately. Natigilan si Sinag. Ang A-Tower project ang pinakamalaking kontrata ng kanyang kumpanya. What? Why? I just spoke with their representative last night. I don't know, sir. Pero ang sabi po nila, may nakuha silang impormasyon na hindi raw stable ang financial standing natin. Sir, ang masama pa, Mr. Tan of Tan Consolidated just secured the contract with them. Parang alam na alam niya kung ano ang i-offer. Napatayo si Sinag. Ang kanyang panga ay nag-igting. Alam na niya, hindi ito nagkataon lang. Mabilis ang ganti. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ito na ang simula. Ang unang paghihiganti ni Amihan. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang muka ay nabalot ng dilim. Napansin ito ni Lino. Anak, may problema ba? Tanong ng matanda. Tumingin si Sinag sa kanyang ama sa maliit na apartment. Sa natirang pagkain sa mesa, ang lahat ng karangyaan na kanyang ipinagmamalaki ay tila biglang naging napakarupok. Wala po, itay. Pagsisinungaling niya, pilit nang ngumingiti. Problema lang sa opisina. Kayang-kaya ko to. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang hindi ito isang simpleng problema. Ito ay isang digmaan. At sa digmaang ito, hindi lang ang kanyang kumpanya ang nakataya. Habang nag-iisip si Sinag, si Lino naman ay tahimik na tumayo at nagsimulang magligpit ng mga lumang gamit sa isang sulok. Sinusubukan niyang maging kapaki-pakinabang na para bang gusto niyang pag-aani ng pasanin ng kanyang anak. Sa kanyang pag-aayos, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang aksidente niyang naitulak mula sa ibabaw ng aparador. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Nang buksan niya ito para ayusin ang laman, nakita ni Sinag ang isang lumang litrato. Siya at ang kanyang ama, masayang nakatayo sa harap ng isang malaki at magandang bahay. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Ang ating pangarap." Kasama nito isang nakatuping dokumento, isang luma at naninilaw na titulo ng lupa. Ang susunod na mga araw ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga krisis para kay Sinag. Ang pag-atras ng Kyotek Industries ay parang isang domino piece na bumagsak at nagpasimula ng sunod-sunod na problema. Ang mga balita sa mundo ng negosyo ay mabilis kumalat. Ang Alcaraz Corporation, na dati tinitingala bilang isang matatag na tore, ay biglang tinitingnan na ngayon na may pagdududa. Ginugol ni Sinag ang kanyang mga araw sa walang pong katapusang mga pagpupulong, sinusubukang pakalmahin ang mga namumuhunan at bigyan ng kasiguraduhan ang kanyang mga empleyado. Ang gabi niya ay napupunta sa pag-aaral ng mga numero at paghahanap ng paraan para takpan ang butas na iniwan ng nawalang kontrata. Ang kanyang opisina sa tuktok ng tore ay naging kanyang kulungan at ang tanawin ng lungsod ng Hiraya na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay isa na ngayong paalala ng lahat ng bagay na maaari niyang mawala. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang larawan at ang titulo ng lupa na nakita niya sa apartment ng kanyang ama ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang gabi, pag-uwi niya, dala ang pagod at frustrasyon, naabutan niya si Lino na tahimik na nagkakape sa maliit na balkonahe. "Itay," sabi ni Sinag, umupo siya sa tapat nito. Inilabas niya mula sa kanyang briefcase ang lumang litrato. "Maari ko po bang malaman kung ano ang kwento sa likod nito?" Tumingin si Lino sa litrato. Isang malayong ngiti, puno ng alaala ang gumuhit sa kanyang muka bago ito mabilis na naglaho. Ibinalik niya ang tingin sa kadiliman sa labas. "Wala yan, anak. Matagal na yan. Isa lang yan sa mga pangarap na hindi natupad," sabi niya sa isang boses na pilit pinatatag. Pero itay itong titulo. Iginiit ni Sinag, inilabas din ang dokumento. "Nakasulat dito ang pangalan niyo. Ano po ang nangyari sa lupang ito? Sa bahay na ito?" Umiling si Lino.
umiiwas sa tingin ni Sinag. Hayaan mo na yon, Sinag. Bahagi na yan ng kahapon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang kinabukasan mo. Huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa mga lumang kwento. Tumayo ito at pumasok sa loob. Iniwan si Sinag na mag-isa, kasama ang mga tanong na walang sagot. Ramdam ni Sinag ang pag-iwas ng ama. May isang pader sa pagitan ng timba nila. Isang sikretong pilit tinatago ni Lino sa likod ng mga ngiting pilit at mga sagot na paikot-ikot. Ang tensyon sa opisina at ang katahimikan sa bahay ay nagsimulang magdulot ng epekto kay Sinag. Ang kanyang pasensya ay unti-unting numinipis. Isang hapon, habang kausap niya sa telepono ang isa sa kanyang mga abogado, hindi niya namalayang tumataas na pala ang kanyang boses. "I don't care what you have to do. Just fix it," sigaw niya sa telepono. Sakto namang lumabas si Lino mula sa kanyang silid. May dalang isang baso ng tubig para kay Sinag. Nagulat ito sa pagsigaw ng anak. "Anak, ayos ka lang?" Mahinang tanong ni Lino. Padabog na ibinaba ni Sinag ang telepono. "Ayos lang ako, Itay." Sagot niya, mas mataas ang tono kaysa sa kanyang intensyon. "Kailangan ko lang pong mag-isip. Pwede po bang mamaya na lang tayo mag-usap?" Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang pag-aalala ay napalitan ng sakit bago ito mabilis na nagtago sa likod ng isang blangkong ekspresyon. Tumango si Lino. Dahan-dahang inilapag ang baso ng tubig sa mesa at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Sa pagsara ng pinto, doon lang napagtanto ni Sinag ang kanyang ginawa. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Tumakas siya mula sa mansyon ni Amihan para ipagtanggol ang dignidad ng kanyang ama. Para lang siya naman ngayon ang sumugat dito dahil sa sarili niyang mga problema. Ang bigat ng pagsisisi ay dumagan sa kanya. Kinuha niya ang titulo ng lupa. Tinitigan niya ang address na nakasulat doon. Hindi na niya kaya ang mga pader at mga sikreto. Kailangan niya ng mga sagot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Elena. "Elena, I have a task for you. It's personal." Sabi niya sa mahinang boses. "I need you to look up an old property record for me." Ang address ay ibinigay niya ang lahat ng detalye. "Alamin mo ang lahat ng maaari mong malaman. Sino ang may-ari nito ngayon? Kailan ito naibenta? At kung sino ang bumili? I need it as soon as possible." Kinabukasan, habang nasa gitna ng isang napakakritikal na pagpupulong, nag-vibrate ang telepono ni Sinag. Isang mensahe mula kay Elena. Binuksan niya ito. "Sir, nakuha ko na po ang mga detalye, pero may isang bagay po kayong dapat malaman tungkol sa pamilya Ilustre." Napakunot ang noo ni Sinag. Anong kinalaman ng mga Ilustre dito? Nag-type siya ng mabilis na sagot. "What is it?" Ang sumunod na mensahe ni Elena ang nagpatigil sa mundo ni Sinag. "Sir, ang pamilya Ilustre. Nalulugi na sila. Matagal na. Their company is on the verge of bankruptcy. The engagement, the merger, it was their last hope." Ang mga salita sa screen ng kanyang telepono ay tila mga aninong lumukob kay Sinag. Diniliman ang lahat ng ilaw sa conference room. Nalulugi na sila. Matagal na. Paulit-ulit na umikot ang mga yon sa kanyang isipan. "Sir, okay lang po ba kayo?" Ang boses ng isa sa kanyang mga junior executive ang nagpabalik kay Sinag sa kasalukuyan. Tumingin siya sa paligid. Lahat ng mga mata sa meeting ay nakatuon sa kanya. Naghihintay ng kanyang desisyon, ng kanyang susunod na hakbang. Ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. "Excuse me," sabi niya. Biglang tumayo. "I-adjourn muna natin ang meeting. We will continue this tomorrow." Hindi na niya hinintay ang kanilang mga reaksyon. Mabilis siyang lumabas ng conference room at nagtungo sa kanyang opisina. Isinara ang pinto ng may kalakasan. Sumandal siya dito
Pilit na pinoproseso ang lahat. Ang engagement, ang merger, ang perpektong imahe ni Amihan. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ito isang pagsasanib ng dalawang matatag na kumpanya. Isa itong desperadong pagkapit sa patalim ng mga ilustre para sagipin ang kanilang lumulubog na barko. Ginamit siya. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lamang puhunan sa isang transaksyon. Ang galit na una niyang naramdaman ay mabilis na napalitan ng isang mapait na pagkaunawa. Ang kalupitan ni Amihan sa kanyang ama. Hindi lang iyon dulot ng pagmamataas. Dulot iyon ng takot. Takot na masira ang perpektong plano na siyang tanging pag-asa nito. Masakit isipin, ngunit sa isang iglap, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Umupo siya sa kanyang silya, nakatingin sa syudad sa labas, ngunit hindi na niya ito nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga piraso ng isang malaking puzzle na unti-unti nang nabubuo. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pinindot niya ang answer button. Hello? Mr. Sinag Alcaraz po ba ito? Tanong ng isang nanginginig at pamilyar na boses ng isang babae. Yes, speaking. Who is this? Sir, ako po ito, si Faye. Manang Faye. Ako po yung kasambahay sa bahay ng mga ilustre. Natigilan si Sinag. Si Manang Faye, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya ni Amihan. Naalala niya ang mabait nitong mukha. Laging nakangiti tuwing bumibisita siya noon. Manang Faye, bakit po kayo napatawag? Nag-atubili ang matanda sa kabilang linya. Sir, pasensya na po sa abala. Alam ko pong hindi ito ang lugar ko. Pero, hindi po ako mapakali. Huminga ito ng malalim. Sir, gusto ko lang po sanang malaman niyo. Ako po ang tumawag sa inyo nung gabing iyon. Napakunot ang noo ni Sinag. Anong ibig niyong sabihin? Noong gabi po ng engagement party ninyo, pagpapatuloy ni Manang Faye, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko po kung paano tratuhin ni Senyorita Amihan ang tatay ninyo. Hindi po yun ang unang beses, sir. Marami na po akong nakita. Ang pagmamaltrato niya sa mga katulong, ang masasakit niyang salita kapag walang ibang nakakarinig. Pero yung ginawa niya po sa tatay niyo, iba po yon. Sobra na po. Nakinig lang si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Kaya po, tumawag po ako sa inyo. Sinabi ko po sa inyo na bumalik na sa loob dahil may emergency. Hindi ko na po kinaya, iho. Kailangan mong makita ang tunay niyang kulay. Pag-amin ng matanda, ang kanyang boses ay basag na. Ayoko pong matali kayo sa isang taong ganoon kasama ang ugali. Kahit gaano pa siya kayaman o kaganda. Patawarin niyo po ako sa pakikialam ko. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang pagkabigla ni Sinag ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Pasasalamat. Manang Faye, sabi ni Sinag, ang kanyang sariling boses ay bahagyang nanginginig. Huwag po kayong humingi ng tawad. Ang totoo po, nagpapasalamat ako. Salamat po sa ginawa ninyo. Binuksan niyo po ang mga mata ko. Pagkatapos ng tawag, matagal na nakatitig si Sinag sa kawalan. Isang kasambahay, isang taong itinuturing na maliit ng lipunan ang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama, habang siya, sa sobrang abala sa pag-akyat sa tuktok, ay nabulag sa katotohanan na nasa harapan na niya. Nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Isang email mula kay Elena. Ang subject, Property Records. Binuksan niya ito. Nakalakip ang isang serya ng mga dokumento, mga scan ng luma at bagong titulo, at isang deed of sale. Mabilis na hinanap ng kanyang mga mata ang mahahalagang detalye.
Ang lupa at bahay na pag-aari noon ni Lino Dalisay ay naibenta 20 taon na ang nakalipas. Ang petsa ng pagbenta ay eksaktong 1 linggo, matapos ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang kabataan. Isang aksidente sa sasakyan kung saan siya ang nagmamaneho. Isang insidenteng pilit niyang kinalimutan. Isang insidenteng pinagtakpan ng kanyang ama. At ang pangalan ng bumili? Ang pangalan ng bumili ay hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang apelyido, ito ang apelyido ng kanyang kaibigan na kasama niya sa kotse noong gabing iyon. Ang pamilya na binayaran ng malaking halaga ng kanyang ama para manahimik at hindi magsampa ng kaso. Doon, sa harap ng kumpletong katotohanan, naintindihan ni Sinag ang lahat. Ang bahay, ang lupa, ang pangarap. Ibinenta lahat ng kanyang ama. Ipinagpalit sa kanyang kalayaan, sa kanyang kinabukasan. Ang bigat ng sakripisyong yon na 20 taon niyang hindi alam ay dumagan sa kanya ng buong buo at sa unang pagkakataon mula noong siya ay bata pa, si Sinag Alcaraz ay napaiyak gabi. Ang ingay ng lungsod ng Hiraya ay tila isang malayong alon na lamang mula sa bintana ng maliit na apartment. Nakaupo si Lino Dalisay sa kanyang paboritong silya na gawa sa rattan. Hawak ang isang malamig ng tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa isang panahong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang paningin ay nanlalabo at ang imahe ng kanyang anak na si Sinag na kanina'y mahimbing na natutulog sa sofa, dala ng labis na pagod, ay napapalitan ng isang mas batang bersyon nito. Isang Sinag na puno ng pangarap, mayabang, at walang takot. 20 taon na ang nakalipas. Ang hangin ay amoy ulan. Kakatapos lang ng malakas na buhos nito at ang kalsada ay madulas at makintab sa ilalim ng mga ilaw poste. Si Lino ay hindi mapakali sa kanilang sala. Hinihintay niya ang pag-uwi ni Sinag na noon ay 18 taong gulang pa lamang at kagagraduate lang ng high school. Gabi na at hindi pa ito umuuwi mula sa party ng isang kaklase. Bigla, isang nakabibinging tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Kinabahan si Lino. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Mr. Dalisay? Sabi ng isang hindi pamilyar na boses. Pumunta po kayo sa presinto. Ang anak nyo, si Sinag, nadisgrasya po siya. Ang mundo ni Lino ay gumuho. Ang biyahe papunta sa presinto, ang pinakamahaba at pinakamabigat na biyaheng naranasan niya. Pagdating doon, nakita niya si Sinag, nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng putik at dugo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. May ilang galos, ngunit buo. Ligtas. Ngunit ang kanyang kaibigan na kasama sa kotse ay nasa ospital, malubha ang kalagayan. Si Sinag ang nagmamaneho. Mabilis ang takbo. Uminom sila. Isang kombinasyon na humantong sa trahedya. Kinabukasan, kinausap siya ng ama ng kaibigan ni Sinag. Isang maimpluwensyang tao. Ang mga salita nito ay malamig at matalim. Ang anak ko ay maaaring hindi na makalakad muli, sabi ng lalaki. Ang anak mo ang may kasalanan. Papatunayan ko sa korte na lasing siya. Sisirain ko ang buhay niya, Mr. Dalisay. Bubulukin ko siya sa kulungan. Maliban na lang kung may isang maliban. Laging merong ganoon. Magkano? Tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang halagang sinabi ng lalaki ay sapat na para bilhin ang kaluluwa ng isang tao. Isang halagang imposible para sa isang simpleng empleyado na tulad ni Lino. Pag-uwi niya, nakita niya si Sinag sa kanyang kwarto, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kayabangan nito ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Itay, tapos na ako, bulong ni Sinag. Wala na akong kinabukasan. Lumapit si Lino. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak.
Tumingin siya sa mga mata nito. Mga matang minsan ay puno ng ningning, ngunit ngayoy puno ng dilim. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Ang kanyang kinabukasan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan, pumunta siya sa isang real estate agent. Dala niya ang titulo ng kanilang bahay at lupa, ang nag-iisang yaman ng kanilang pamilya, ang pangarap na binuo nila ng kanyang yumaong asawa, ang lugar kung saan lumaki si Sinag. Kailangan kong maibenta ito. Agad, sabi niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa loob ng 1 linggo, naibenta ang lahat. Ang perang nakuha niya, kasama ang lahat ng kanyang naipon, ay ibinigay niya sa pamilya ng kaibigan ni Sinag. Kapalit nito ay isang kasunduan ng pananahimik. Walang kaso, walang record. Ang insidente ay ibinaon sa limot na parang hindi kailanman nangyari. Lumipat sila sa isang maliit na apartment. Sinabi niya kay Sinag na nagkaroon lang sila ng problema sa pera. Naniwala ang binata, o marahil pinili nitong maniwala. Masyado pa itong abala sa paghilom ng sarili nitong sugat para usisasi ang lahat. Mula sa araw na yon nang nagbago si Sinag, naging mas seryoso, mas determinado. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa pag-aral. Pagkatapos ay sa trabaho. Tila ba gusto niyang patunayan sa mundo at sa kanyang sarili na hindi siya isang pagkabigo. At habang si Sinag ay unti-unting umaakyat, si Lino naman ay unti-unting bumababa, tumatanggap ng kahit anong trabaho para lang masuportahan ang pag-aaral ng anak. Tinitiis ang pagod at sakit, habang daladala ang bigat ng isang sikretong hindi niya kailanman maibabahagi. Naibalik si Lino sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Nagising na pala si Sinag. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang muka ay basa sa mga luhang tahimik na dumaloy. Sa kamay nito, hawak ang mga dokumento mula sa kanyang email, ang deed of sale, ang patunay ng lahat ng sakripisyo. Itay! Ang boses ni Sinag ay garalgal, puno ng sakit at pagsisisi na naipon sa loob ng 20 taon. Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tumingin si Lino sa kanyang anak. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon, ang mga pader sa pagitan nila ay nagsimula ng gumuho. Ang mga anino ng kahapon ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang masakit, ngunit kailangang liwanag. Ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang tanong ni Sinag ay nakabitin sa hangin. Isang tanong na 20 taon niyang hindi alam na kailangan pala niyang itanong. Bakit, Itay? Ulit niya. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Huminga ng malalim si Lino. Ang bigat ng 2 dekada ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas. Hinarap niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagmamahal na kayang tiisin ang lahat ng sakit. Dahil kailangan, anak, sagot niya sa mahinang boses. Ang pangarap ko noon ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Nang makita kitang nawawalan ng pag-asa, nang makita ko ang takot sa mga mata mo, alam ko na kailangan kong gawin ang lahat para maibalik ang liwanag sa mga yan. Ang bahay, ang lupa, mga bagay lang yon. Ang kinabukasan mo, yon ang hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Pero sana sinabi niyo sa akin. Giit ni Sinag, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng hinanakit. Hindi sa kanyang ama, kundi sa kanyang sarili. Sana hinayaan niyo akong harapin ang pagkakamali ko, habang ako, nagpapakasarap sa tagumpay na akala ko'y pinaghirapan ko. Kayo pala, nagtitiis mag-isa dito. Hindi ka nagpapakasarap, Sinag, pagtatama ni Lino. Nakita ko kung paano ka magsumikap. Bawat tagumpay mo,
Tagumpay ko na rin. Bawat pangarap mong natupad, kabayaran na ng lahat ng sakripisyo ko at sulit ang lahat. Ang bawat salita ni Lino ay parang mga patak ng asido na tumutunaw sa puso ni Sinag. Inilalantad ang katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Ang kanyang tagumpay ay itinayo sa pundasyon ng sakripisyo ng kanyang ama. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pasasalamat at pagmamahal na matagal niyang ipinagkait. Naramdaman niya ang paghaplos ng magaspang na kamay ni Lino sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang CEO ng Alcaraz Corporation. Siya ay isang anak na sa wakas ay natagpuan ang daan pabalik sa kanyang ama. Sa gitna ng kanilang maramdaming sandali, isang sunod-sunod na pagring mula sa telepono ni Sinag ang pumunit sa kanilang katahimikan. Sa unay binaliwala niya ito, ngunit naging sunod-sunod ang mga tawag at text messages na parabang may isang malaking sunog na kailangan niyang apulahin. "Sagutin mo na, anak. Baka importante," sabi ni Lino. Nang may pag-aatubili, kinuha ni Sinag ang telepono. Ang kanyang screen ay puno ng mga notifikasyon mula sa mga news outlet, mga mensahe mula sa kanyang mga empleyado, at mga tawag mula sa kanyang PR team. Binuksan niya ang isang link mula sa isang sikat na news blog. Ang bumungad sa kanya ay isang larawan, isang malaki at malinaw na larawan. Ang kanyang ama, nakaluhod sa sahig ng Casa Ilustre, nagpupunas ng sahig, ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang headline, "Milyonaryong negosyante, itinakwil ang sariling ama?" Ang madilim na kwento sa likod ng perpektong buhay ni Sinag Alcaraz. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Mabilis niyang binasa ang artikulo. Isang kwentong maingat na hinabi mula sa mga kasinungalingan. Isang panayam kay Amihan Ilustre kung saan, habang umiiyak, ay ikinuwento niya kung paano niya laging pinapaalalahanan si Sinag na bisitahin ang naghihirap nitong ama. Isinalaysay niya ang isang bersyon ng mga pangyayari noong gabi ng engagement party kung saan pinalabas niyang si Lino ay sinadyang gumawa ng eksena para makahingi ng pera at si Sinag, sa sobrang kahihiyan, ay nagalit at kinansela ang kasal. Ginamit ni Amihan ang larawan bilang ebidensya, isang sandata na walang kalaban-laban. Ipininta niya si Sinag bilang isang anak na walang puso, isang taong kinakalimutan ng pinanggalingan kapag nasa tuktok na, at si Lino bilang isang kaawa-awang biktima. Hindi totoo to, bulong ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Ito na ang huling paghihiganti ni Amihan, ang kanyang pinakamatinding dagok. Hindi na niya tinira ang kumpanya ni Sinag. Ang tinira niya ay ang pagkatao nito, ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad. Ang telepono ay hindi tumigil sa pagring. Ang mga tawag mula sa mga board members, mga kliyente, mga mamamahayag. Ang balita ay kumakalat na parang apoy. Ang imperyong binuo niya sa loob ng maraming taon ay guguho sa loob lamang ng ilang oras. Napaupo si Sinag sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang liwanag na kanina lang ay nagsimulang pumasok sa kanyang puso ay biglang namatay. Napalitan ito tumamang isang nakabibingi-binging kadiliman. Tumingin siya sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ng Hiraya, na dati simbolo ng kanyang mga pangarap, ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanya. Wala na. Ito na ang katapusan. Nawala na sa kanya ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iisip na gumuho, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Tumingala siya. Nakatayo roon si Lino. Ang mukha ng kanyang ama ay hindi na nagpapakita ng sakit o kahihiyan. Sa halip,
Ang nakikita niya ay isang determinasyon na hindi niya pa kailanman nakita rito. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Anak, tumayo ka. Sabi ni Lino, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bakal na katatagan. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga salita ni Lino ay parang isang kidlat na gumising sa diwa ni Sinag. Hindi pa tapos ang laban. Tumingala siya sa kanyang ama. At sa mga mata nito, nakita niya hindi ang isang matandang kaawa-awa na inilalarawan sa media, kundi isang mandirigma na buong buhay na lumaban para sa kanya. Kung nagawa nitong isakripisyo ang lahat para sa kanyang kinabukasan, sino siya para sumuko ngayon? Kinabukasan ang Alcaraz Corporation ay nasa gitna ng isang media firestorm, ngunit sa halip na magtago, gumawa si Sinag ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat, pati na ng kanyang sariling PR team. Magpapatawag ako ng press conference. Ngayong hapon, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na matagal nang nawala. Walang script, walang pre-written statements, sasagutin ko ang lahat. Bago ang itinakdang oras, sa maliit na apartment, pinagmasdan ni Lino ang kanyang anak habang nag-aayos ito. Si Sinag ay nakasuot ng simpleng itim na suit, hindi ang mga magagarang damit na dati niyang isinusuot. Lumapit si Lino. Hindi siya nagsalita. Inayos niya lamang ang kwelyo ng polo ni Sinag. Isang simpleng kilos na puno ng kahulugan. Isang kilos na nagsasabing, kasama mo ako. Itay, sabi ni Sinag, nakatingin sa salamin, ngunit ang refleksyon ng kanyang ama ang tinitingnan. Sigurado po ba kayo rito? Pwede po kayong masaktan sa mga itatanong nila. Mas nasaktan ako noong nakita kitang nawawalan ng pag-asa. Sagot ni Lino. Panahon na para marinig nila ang katotohanan. Hindi mula sa bibig ng ibang tao, kundi mula sa atin. Ang press conference ay ginanap sa main lobby ng Alcaraz Tower. Ang lugar ay puno ng mga mamamahayag, mga kamerang naguunahan, at mga mikroponong nakaabang na parang mga ahas. Sa gitna ng lahat, isang simpleng entablado na may isang podium. Nang lumabas si Sinag, isang nakabibinging pag-click ng mga kamera ang sumalubong sa kanya. Umupo siya, hindi sa likod ng podium, kundi sa isang upuan sa gilid nito na parang nakikipag-usap lang. Sa isang sulok, nakatayo si Amihan Ilustre kasama ang kanyang ama. Nandoon siya, handang panoorin ang tuluyang pagbagsak ni Sinag, handang magbigay ng kanyang huling, mapanakit na komento. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at kalungkutan. Huminga ng malalim si Sinag at nagsimulang magsalita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong lobby. Hindi ako narito para pabulaanan ang litratong nakita ninyong lahat. Ang litratong yon, totoo yon. Ang aking ama, si Lino Dalisay, ay lumuhod sa sahig at nasaksihan ko yon. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Si Amihan ay bahagyang ngumiti. Ito na, isip niya. Ang pag-amin ng pagkakasala. Pero hindi ako narito para pagtakpan ng aking sarili, patuloy ni Sinag. Narito ako para aminin ang aking mga pagkakamali. Tumingin siya diretso sa mga kamera. Nagkamali ako. Nagkamali ako dahil sa sobrang paghahangad kong umakyat sa tuktok. Hindi ko napansin na ang taong nagbigay sa akin ng lahat ay unti-unti ko na palang naiiwan. Nabulag ako sa kinang ng salapi, sa pangako ng kapangyarihan. At dahil doon, hinayaan kong mapunta ang aking ama sa isang sitwasyon kung saan siya ay maaring hiyain at tapak-tapakan. Ang ngiti ni Amihan ay dahan-dahang naglaho. Hindi ito ang inaasahan niya. Ngunit ang kwentong ibinahagi sa inyo ay may kulang na importanteng bahagi, sabi ni Sinag. Ang konteksto
ang katotohanan. At doon, isinalaysay niya ang lahat. Hindi niya binanggit ang aksidente noong kanyang kabataan. Iyon ay isang sikretong sa kanila na lamang ng kanyang ama. Ngunit ikinuwento niya ang tungkol sa paghihirap ng kanyang ama, ang mga sakripisyong hindi niya alam. At pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa motibo ng lahat ng ito. Maaring nagtataka kayo kung bakit hahantong sa ganito ang lahat, sabi ni Sinag. Bakit kailangang siraan ang pangalan ko sa publiko? Ang sagot po ay simple. Ipinakita niya sa malaking screen sa likod niya ang mga dokumento, mga public financial records na nagpapakita ng malaking pagkalugi ng Illustre Corporation sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang kasal, ang merger, ay hindi isang pagsasanib ng pag-ibig o ng dalawang malakas na kumpanya. Ito po ay isang business transaction, isang desperadong hakbang para sagipin ang isang lumulubog na kumpanya. At nang mabasag ang pangakong yon, sinira nila ang pangalan ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Lahat ng mga kamera ay bumaling na ngayon kay Amihan, na ang mukha ay namumutla na. Mayroon pa pong isang tao na gusto ninyong marinig, sabi ni Sinag. Mula sa likod ng entablado, lumabas si Lino Dalisay. Hindi na siya ang taong mukhang kaawa-awa sa litrato. Ang kanyang paglakad ay marahan ngunit may dignidad. Tumayo siya sa tabi ng kanyang anak. Hindi sa likod nito. Kinuha niya ang mikropono. Ako po si Lino Dalisay, sabi niya sa isang boses na nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Ano man po ang naging pagkukulang ng anak ko sa akin, napatawad ko na po siya. Dahil walang sakripisyo, gaano man kabigat, ang hindi kayang ibigay ng isang ama para sa kanyang anak. Ang tunay na kayamanan, hindi po yan nakikita sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Nakikita po yan sa pagmamahal ng pamilya at sa araw na ito, masasabi kong ako na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, niyakap niya si Sinag, isang matapang na mamamahayag ang naglakas loob na lumapit kay Amihan. Itinutok niya ang kanyang mikropono. Miss Illustre, totoo po ba ang lahat ng ito? Humarap si Amihan. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng apoy at pagmamataas, ay ngayon puno ng pagkatalo. Sa harap ng daan-daang tao, sa ilalim ng liwanag ng katotohanan, si Amihan Illustre ay napahiyang nanahimik. Ang press conference ay nag-iwan ng isang malakas na alon na yumanig sa mundo ng negosyo at social circles ng lungsod ng Hiraya. Sa loob ng magdamag, ang kwento ay nagbago ng direksyon. Ang dating biktima, si Amihan Illustre, ay naging ang kontrabida. Ang dating kontrabida, si Sinag Alcaraz, ay naging isang anak na nagkamali, ngunit buong tapang na itinama ito. Kinabukasan, ang mga headline ng dyaryo ay hindi na tungkol sa pagtatakwil, kundi tungkol sa katapangan at katapatan. Ang stock market na dati bumagsak ay nagsimulang magpakita ng senyales ng pagbawi. Maraming investors ang umalis, ngunit may mga bago at mas matatag na naniwala sa ipinakitang integridad ni Sinag. Ang kumpanya ay nasugatan, ngunit hindi ito namatay. Sa katunayan, nagsisimula itong huminga ng mas malinis at mas sariwang hangin. Ngunit para kay Lino, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi nababasa sa mga dyaryo o nakikita sa mga numero. Ito ay nasa loob ng maliit na apartment kung saan siya nakatira. Isang umaga, ilang araw matapos ang press conference, naabutan niya si Sinag sa kusina. Hindi ito nagbabasa ng business reports o nakikipag-usap sa telepono. Sa halip, sinusubukan nitong magluto ng sinangag at itlog na may halong pag-aalala at determinasyon sa mukha. Ang amoy ng bahagyang nasusunog na bawang ay pumuno sa hangin. Napangiti si Lino sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, isang tunay at magaan na ngiti. Baka masunog mo ang apartment ko, anak, biro niya.
Napalingon si Sinag, may hawak na sandok at may mantsa ng toyo sa kanyang pisngi. Sinusubukan ko lang po, Itay. Para maiba naman. Lagi na lang kayo ang nag-aasikaso sa akin dito. Lumapit si Lino at kinuha ang sandok mula sa kamay ni Sinag. Ako na dyan. Umupo ka na lang at magkape. Ipagtitimpla kita. Habang nagluluto si Lino, umupo si Sinag sa maliit na mesa. Pinagmasdan niya ang kanyang ama. Ang bawat kilos nito ay pamilyar ngunit bago sa kanyang paningin. Ang paraan ng pagbati nito ng itlog, ang paraan ng paghalo nito ng kanin, mga simpleng bagay na hindi niya kailanman binigyan ng pansin. Itay, sabi ni Sinag. Salamat po. Para saan? Tanong ni Lino, hindi lumilingon. Sa lahat, sa hindi niyo pagsuko sa akin. Huminto si Lino sa kanyang ginagawa. Humarap siya sa anak. Ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng pag-unawa. Hindi kailanman sumusuko ang isang magulang, Sinag. Tandaan mo yan. Pagkatapos ng almusal, isang bagay na hindi nila nagawa sa loob ng 20 taon, nagpasya silang maglinis ng apartment. Habang nag-ayos sila ng mga lumang gamit, natagpuan nila ang isang album ng mga litrato. Magkasama nilang tiningnan ang mga ito. May mga litrato ni Sinag noong siya'y sanggol pa. Mga kuha mula sa kanyang unang araw sa eskwela, ang kanyang pagtatapos sa elementarya. Sa bawat pahina, may mga kwentong ibinabahagi si Lino, mga kwentong nakalimutan na ni Sinag, mga detalye ng kanyang pagkabata na natabunan na ng kanyang mga ambisyon. Naaalala mo ba ito? Sabi ni Lino. Itinuturo ang isang litrato ng isang batang Sinag na umiiyak habang nakasakay sa bisikleta. Ayaw mo nang sumubok ulit kasi natumba ka. Pero sinabi ko sa'yo, ang sugat gumagaling. Ang pagsisisi sa hindi pagsubok habang buhay mong dadalhin. Nagtawanan sila. Ang mga pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang tulay na binuo ng mga alaala at ng bagong pag-asa. Nang hapon na yon, habang magkasama silang nakaupo sa balkonahe at pinapanood ang paglubog ng araw, nagsalita si Sinag. Nagdesisyon na po ako, sabi niya. Hindi ko na itutuloy pa ang pagpapatayo ng A-Tower. Masyadong malaki, masyadong magarbo. Sa halip ang pondo ay ilalaan ko sa mas maliliit na proyekto, mga pabahay para sa mga empleyado, mga programang pang-edukasyon. Gusto kong magtayo ng isang kumpanyang may puso, hindi lang puro tubo. Tumingin sa kanya si Lino. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa paghanga. Yan ang anak ko. At may isa pa po akong plano. Dagdag ni Sinag, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang nakarolyong papel. Inilatag niya ito sa maliit na mesa. Isa itong blueprint. Isang simpleng disenyo ng isang bahay. Hindi ito mansyon. Isa itong bahay na may 2 silid, isang malawak na kusina at isang hardin sa likod. May beranda kung saan maaring magkape sa umaga. Ano to? Tanong ni Lino. Ito yung lupa natin, Itay. Ang lupa na isinakripisyo nyo. Binili ko po ulit. Paliwanag ni Sinag. Panahon na para tuparin natin ang pangarap na matagal nang nakatago. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Itay, umuwi na tayo. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin ay sariwa at amoy bagong tabas na damo. Ang araw ay banayad na sumisikat. Nagbibigay ng gininto ang kulay sa isang bagong tayong bahay na nakatayo sa isang tahimik na lupain sa labas ng magulong lungsod ng Hiraya. Hindi ito isang mansyon na sumisigaw ng karangyaan, kundi isang tahanan na bumubulong ng kapayapaan. Sa veranda, magkatabing nakaupo sa 2 silyang yari, sa yantok sina Sinag at Lino. May hawak silang kani-kaniyang tasa ng mainit na kape, pinapanood ang mga ibon na naglalaro sa hardin na si Lino mismo ang masipag na nag-alaga.
Ang ganda ng tubo ng mga rosas mo, Itay, sabi ni Sinag. Siyempre, sagot ni Lino na may pagmamalaki. Dinidiligan ko yan araw-araw. Hindi lang ng tubig, kundi ng pagmamahal. Nagtawanan sila. Ang kanilang tawanan ay malaya at magaan. Isang tunog na matagal nang nawala sa kanilang buhay. Malaki ang nagbago sa loob ng kalahating taon. Ang Alcaraz Corporation, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Sinag, ay unti-unting bumangon. Mas maliit na ito ngayon. Mas nakatutok, ngunit mas matatag. Mas iginagalang hindi dahil sa laki ng kita nito, kundi dahil sa puso nito. Nagtayo si Sinag ng isang foundation para sa mga pamilya ng kanyang mga empleyado at personal niya itong pinangangasiwaan. Natagpuan niya ang isang uri ng tagumpay na hindi nasusukat sa stock market. Ang pamilya Ilustre, sa kabilang banda, ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanilang kumpanya ay na-bankrupt at ang kanilang pangalan ay nabahiran ng kahihiyan. Walang narinig si Sinag tungkol kay amihan. Naisip niya ito paminsan-minsan, hindi na may galit, kundi may halong awa. Inaasahan niyang sana, sa pagbagsak nito, ay natagpuan din nito ang isang aral na mas mahalaga kaysa sa pera. Isang umaga, sa isang board meeting, ipinakita ni Sinag ang kanyang pinakabagong quarterly report. Ang mga numero ay hindi kasing taas ng dati, ngunit ito'y stable at may tunay na paglago. Ang ating pinakamalaking asset ay hindi na ang ating mga gusali o ang ating kapital, sabi ni Sinag sa kanyang mga board members. Ang ating pinakamalaking asset ngayon ay ang tiwala. Tiwala ng ating mga empleyado, ng ating mga kliyente at ng komunidad. At iyan, mga Ginoo at ginang, ay isang bagay na hindi kayang bilhin. Pagkatapos ng pulong, hindi na siya nagtagal sa opisina. Umuwi siya agad dahil alam niyang may naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa kanilang bagong bahay, naabutan niya si Lino sa hardin, kausap ang mga halaman. Napangiti si Sinag. Ito na ang kanyang bagong normal, isang normal na hindi niya kailanman ipagpapalit. Itay, may dala akong pasalubong, sabi niya. Inilabas ang isang maliit na kahon ng paboritong ensaymada ni Lino. Nako, nag-abala ka pa, sabi ng matanda. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi maitatago ang kanyang tuwa. Naupo silang muli sa veranda, kumakain ng ensaymada at umiinom ng kape habang papalubog na ang araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng pag-unawa at kapanatagan. Alam mo anak, biglang sabi ni Lino, noong bata ka, lagi mong sinasabi na paglaki mo, ibibili mo ako ng pinakamalaking bahay sa buong mundo. Napangiti si Sinag. Naaalala ko po yon. Pasensya na po kung ito lang ang kaya kong ibigay. Umiling si Lino. Inilapag niya ang kanyang tasa at tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang kapantay. Huwag kang humingi ng pasensya dahil ang tahanang ito, ang tahanan kung saan magkasama tayo, kung saan may kapayapaan at pagmamahalan. Ito na ang pinakamalaking bahay sa buong mundo. Tumingin si Sinag sa paligid, sa simpleng bahay, sa hardin na puno ng buhay, at higit sa lahat, sa kanyang ama na nasa tabi niya, malusog at masaya. Sinag, ang pangalan niya, na nangangahulugang Ray of Light. Akala niya noon, ang liwanag na yon ay manggagaling sa tagumpay at kayamanan. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang tunay na liwanag ay hindi nakikita sa labas. Ito ay nagmumula sa loob. Ito ang init ng pagmamahal ng pamilya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, si Sinag Alcaraz ay tunay nang nakauwi. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na yaman. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay
tungkol sa pagkaligaw at paghahanap sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Sinag at Lino ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian o sa taas ng ating posisyon sa lipunan. Ang pinakamahalagang kayamanan na maaari nating angkinin ay ang pamilya, ang pagmamahal, pag-unawa, at sakripisyo na handa nating ibigay para sa isa't isa. Minsan, sa ating paghahangad na abutin ang mga bituin, nakakalimutan nating ang pinakamaliwanag na ilaw ay nasa ating tabi lamang, naghihintay na ating pahalagahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Sinag at Lino? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.